Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Jeps. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Bakit hindi ko hilingin kay Fei Langsheng na payuhan ka? Nakangiting sabi ni Aaron sa kanila. Narinig ito ni Zontai Liuyu, at tumibok ang kanyang puso, dahil lagi niyang iniisip na hindi simple ang Aaron, at nahulaan pa nga na maaaring hindi kasing simple ng Jiz Hijing ang Aaron. Kung maaari niyang tawagan si Fei Langsheng ng basta-basta, mapatunayan nito ang haka-haka ni Zontai. Pero iba talaga ang ugali ni Yang Kanghua. Sa tingin niya, nagbibiro lang ang Aaron. Si Fei Langsheng ay isang malakas na tao sa matinding kapaligiran sa pag-aaral. Hindi siya makikita ni Aaron. At kahit makita niya ito, hindi siya ang matatawagan at kaway-kaway. Boaster ka talaga. Kung magaling ka talaga, please come and have a look. Yan asul at puti ay hindi naniniwala kasamaan sinabi. Fei Langsheng, naririnig mo ba ako? Halika at makita mo ako ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Aaron sa buong Imperial Court. Sa bulwagan ng Yellow Dragon, ang mukha ng emperador ay mapatla sa sandaling ito, at nakaramdam pa siya ng panginginig. Ang hindi alam ni Han Sanchen ay nabagamat siya ay isinilang na muli at nagbago ng maraming bagay sa mundo ng Xuanyuan, hindi binura ni Han Sanchen sa alaala ang mga malalakas na tao sa matinding learning environment. Ibig sabihin, lahat ng malalakas na tao sa mundo ng Xuanyuan ay naaalala pa rin ang pagkakaroon ng Aaron, at si Emperor Zone ay walang exception. Minsang namatay si Emperor Zone sa kamay ni Aaron at nabuhay muli dahil sa kanyang muling pagsilang. Ito ay isang hindi inaasahang pagkakataon at sorpresa para sa Emperador Zone, ngunit ito ay isang pagkakataon din para sa Emperador Zone upang tabyusan ang kanyang sarili. Si Emperor Zone, na minsang namatay, ay hindi na muling lalaban sa Aaron, at hindi na hahayaang maglaro muli ang kasaysayan. Matapos marinig ang boses ni Aaron, si Fei Langsheng ay sumugod sa Ethereal Sect sa unang pagkakataon. Nang tumingin pa rin si Yan Qinghua kay Aaron na may mapanghamak na mga mata, lumilitaw si Fei Langsheng. Ang eksenang ito, hayaan si Yan Qing na halos bumagsak ang mga mata sa lupa. Labis na takot na tumingin sa Aaron, yan asul at puting utak ay walang kakayahan sa pag-iisip. Siya ay talagang isang salita, na tinatawag na ang unang malakas na hukuman. Ito, paano ito posible? Paano niya magagawa? Higit sa lahat, nang lumakad si Fei Langsheng sa likod ng Aaron, ibinaon niya ng bahagya ang kanyang ulo, na halatang paggalang sa Aaron. Ang paghinga ni Zontai Liuyu ay naging maikli ng walang dahilan. Alam niya na marahil ay tama ang dati niyang hula. Kung ang lalaking nasa harap niya ay isa lang talagang master, paano magiging ganoon kagalang si Fei Langsheng, na isa ring master, sa kanya? Ngayon, isa lang ang paliwanag sa eksenang ito, ibig sabihin, mas malakas ang lalaking nasa harapan namin kaysa kay Fei Langsheng. Sa kabilang banda, mayroon lamang ang maalamat na banal na kaharian. Walang kamalay-malay, si Zontai Liuyu ay nagkaroon ng goosebumps sa buong katawan. Hindi niya akalain na maswerte siyang makakita ng isang malakas na Diyos. I've called you. Kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol sa founder? Nakangiting sabi ni Aaron. Si Yang Kanghua ay ganap na nalilito, at hindi makapagsalita. Pinilit ni Zontai Liuyu na kumalma, tumingin kay Fei Langsheng at sinabing, gusto niyang malaman ang tungkol sa founder ng Ethereal Clan. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Nakita ng Aaron ang eksenang ito at nakaramdam ng kakaiba. Si Zontai Liuyu ang pinuno ng Ethereal Sect. Ang mga bagay na ito ay dapat siyang magpasya. Paano siya magtatanong sa isang tagalabas?
Maaari mong sabihin kung ano ang gusto niyang malaman. Sabi ni Furlongson. Naduraj ang puso ni Zontay Liuyo. Mukhang hindi niya kayang hindi magsalita ngayon. Mukhang may tinatago ka sa akin, Fei Lingsheng. Tanong ni Aaron kay Fei Lingsheng, bagamat sinabi sa kanya ni Fei Lingsheng ang tungkol sa kanyang buhay, ngunit halatang may mga bagay din siyang itinatago. Ako ay dating pinuno ng ethereal sect, ngunit ang maliit na bagay na ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Sabi ni Furlongson, kaya ito ay, gayunpaman, wala talagang dapat banggitin tungkol sa bagay na ito. Ngunit kung alam ni Aaron ang tungkol dito, hindi na niya kailangang pumunta sa Wuwazang. Bilang isang dating patriarch, tiyak na hindi masama ang pagkaunawa ni Fei Lingsheng sa ethereal sect. Kung ganoon, dapat alam mo rin ang mga bagay na ito. Tanong ni Aaron kay Fei Lingsheng. May bawal na lugar sa ethereal sect, kung saan dapat naroon ang lahat ng sikreto ng ethereal sect. Gayunpaman, hindi mabubuksan ang pinto ng forbidden area. Kahit na ang lakas ng kaharian ng aking extreme teacher ay sinubukan ng hindi mabilang na beses, ngunit nabigo ito sa huli. Sabi ni Furlongson. Nang marinig ang salitang, forbidden area, ngumiti si Aaron. May isang hindi inaasahang lihim sa lugar kung saan maaaring itago ang mga bagay, na isang magandang balita para sa Aaron. Hindi ito maaaring gawin sa sukdulang kaharian ng guro. Marahil ito ay maaaring gawin sa banal na kaharian. Lead the way. Aaron sinabi kay Fei Lingsheng. Sa oras na ito, nawalan ng halaga sina Zontay Liuyo at Yan Qinghua. Kailangan lang konsultahin ng Aaron si Fei Lingsheng. Higit pa rito, tiyak na puno ng mga salita ang takot ni Fei Lingsheng sa kanya. Matapos makalayo ang Aaron, naramdaman ni na Zontay, Liuyo at Yan Qinghua na nawala ang kanilang kapangyarihan at nabawi na nila ang kanilang kalayaan. Panginoon, ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon? Tanong ni Yan Qinghua kay Zontay Liuyo sa nanginginig na boses. Ang kahulugan ng mga salita ni Aaron ay malinaw na naipahayag, at hindi ito pinabulaanan ng Fei Lingsheng, na nagpapakita na ang kanyang sinabi ay totoo. Huminga ng malalim si Zontay Liuyo, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ko inaasahan na sa mundo ng Xuanyuan, may mga malakas na espiritu. Hindi naintindihan ni Yan Qinghua ang mga salita ni Aaron, ngunit hindi siya makapaniwala na totoo ito. Pakinggan ang sinabi ni Zontay Liuyo, sa mukha ni Yan Qinghua muna, lumitaw ang isang bakas ng matinding pagbabago-bago. Banal na kaharian. Alam nilang pareho kung ano ang ibig sabihin ng banal na kaharian. Hindi magagapi sa mundo ng Xuanyuan. Walang pwedeng maging kalaban niya. Ngunit paanong may makalusot sa maalamat na banal na kaharian ng tahimik? Walang balita. Tara na at tingnan natin. Sinabi ni Zontay Liuyo kay Yan Qinghua. Ang tarangkahan ng ipinagbabawal na lugar ng ethereal sect ay ang lugar na halos bawat patriarch ay susubukang buksan, ngunit sa ngayon, walang sino man ang maaaring magtagumpay, na kung saan ang mga tao ay lubhang mausisa kung ano ang nasa ipinagbabawal na lugar. Ngayon, ang hitsura ni Aaron, isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, ay malamang na malulutas ang mahiwagang belo na ito. Paano magiging walang malasakit si Zontay Liuyo? Nagmamadali silang pumunta sa bawal na lugar. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Yang Qinghua na mapabuntong hininga tungkol sa banal na kalagayan ng Aaron. Kung ikukumpara sa dating mapagmataas na ugali sa harap ng Aaron, si Yan Qinghua ay hindi sinasadyang nagtagpo. Alam niya na walang maaaring maging mayabang sa harap ng Aaron, kahit na siya ay nasa Jishi, hindi banggitin ang kanyang lakas sa badeng. Sa harap ng gate ng forbidden area, tumingin si Fei Lingsheng sa likod ni Aaron na may napakakomplikadong ekspresyon. Ang lugar na ito, hindi mabilang na beses niyang sinubukang buksan, ngunit walang paraan. Ngayon, nang tumayo ang Aaron sa harap ng tarangkahan ng ipinagbabawal na lugar, naramdaman pa rin ni Fei Lingsheng na hindi mabuksan ang Aaron. Sapagkat iniisip ni Fei Lingsheng na ang lugar na ito, na may partikularidad nito, marahil ay hindi makakatulong ang anumang brute force, maliban kung mahahanap natin ang lihim na nakatago sa pintong ito. Nararamdaman mo ba, Aaron, nakatayo sa harap ng pinto, nagtanong Linlong, na nakatago sa kanyang cuffs. Oo, ito ay isang kakaibang puwersa na hindi ko pa naramdaman. Marahil ito ay ang sinaunang kapangyarihan. Tuwang-tuwang sabi ni Linlong. Ito ay nasa mundo ng Xuanyuan sa mahabang panahon, at walang tagumpay sa sinaunang larangan ng digmaan. Siyempre,
Sinubukan din itong maghanap ng mga pahiwatig sa nakaraan, ngunit walang natagpuan. Gayunpaman, ang hitsura ng Aaron ay nagsimulang unti-unting lumalabas ang bagay na ito. Ngunit naguguluhan pa rin si Linlong dahil nakapunta na siya sa lugar na ito noon, at hindi pa niya naramdaman ang pagkakaroon ng espesyal na enerhiya dito, maliban sa hindi niya mabuksan ang pinto ng ipinagbabawal na lugar. Nakapunta ka na sa lugar na ito. Sinabi pa ni Han Sanchen na dahil alam ni Linlong na ang lahat ng pangunahing sangay ng mundo ng Xuanyuan ay itinatag ng mga taong iyon, ang kanyang pagsisiyasat sa mga sinaunang larangan ng digmaan ay hinding-hindi makaligtaan ang mga lugar na ito. Oo, pero nung pumunta ako dito kanina, walang ganyang puwersa. Baka ikaw ang naging dahilan ng pabago-bago ng sinaunang kapangyarihan, sabi ni Linlong. Ako, ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Oo, kasi may kakaibang puwersa din akong nararamdaman sa'yo, sabi ni Linlong. Hindi ipinaliwanag ni Han Sanchen kay Linlong na ang kapangyarihan ay nagmula sa isang palakol na nakuha ng lupa. Siyempre, alam ng Aaron ang partikularidad ng palakol. Upang makuha ang kapangyarihan ng palakol, gumugol ng ilang taon ang Aaron. Ngunit ano ang kinalaman ng palakol sa tarangkahan ng ipinagbabawal na lugar, o maging sa sinaunang larangan ng digmaan? Mahirap sabihin. Ang palakol ba ay artifact na ginamit ng isang malakas na tao noong unang panahon? Isipin dito, Aaron subconsciously shook kanyang ulo, pakiramdam na ang kanyang hula ay malamang na hindi. Dahil ang sinaunang larangan ng digmaan ay nasa mundo ng Xuanyuan, ngunit ang palakol ay nakuha sa lupa. Ano sa tingin mo? Nang makitang umiiling si Aaron, hindi mapigilan ni Fei Lingsheng na humakbang pasulong at tanungin si Aaron. Itong pinto, tiyak na sinubukan mo ang lahat ng uri ng pamamaraan. Tanong ni Aaron kay Fei Lingsheng. Oo, nakaka-curious ang pintong ito. Halos lahat ng paraan na naiisip ko ay nagamit ko na, at kailangan kong sumuko. Sabi ni Furlongson, maaari mong gamitin ang kakaibang kapangyarihang iyon upang subukan. Kung pareho silang kabilang sa sinaunang kapangyarihan, marahil ay makakapagdulot sila ng ilang resonance. Narinig ni Aaron ang tunog ni Linlong. Ang ganitong uri ng tunog, kahit na nasa Aaron side Fei Lingsheng, ay hindi rin matukoy. Ang Aaron ay walang ibang paraan, maaari lamang subukan ayon sa paraan ng Linlong. Gayunpaman, sa pananaw ni Aaron, ang posibilidad ng pagbubukas ng pinto ay napakaliit, at ang kapangyarihan ay may partikularidad nito, ngunit hindi ito nangangahulugan na lahat ito ay sinaunang kapangyarihan. Pagdating niya sa pintuan, hinimok ni Aaron ang palakol at pinalabas ang kakaibang puwersang iyon. Sa sandaling ito, halatang yumanig ang tarangkahang bato. Si Fei Lingsheng, na nasa likuran niya, ay direktang napatulala. Naisip niya ang anumang posibleng paraan, ngunit hindi niya maalog ang tarangkahang bato. Aaron, gayunpaman, nakatayo lamang sa harap ng pinto, na nagdulot ng kaguluhan. Si Aaron mismo ay nagulat din. Pakiramdam niya ay magkaiba ang dalawang puwersa sa kanyang puso. Gayunpaman, ang banggaan ng mga mahiwagang puwersa ngayon ay malinaw na nagparamdam kay Aaron na ang dalawang puwersa ay pinagsama, na nagpakita na ang kanyang nakaraang ideya ay ganap na mali. Kung ang pinto ng ipinagbabawal na lugar ay nagliliwanag ng sinaunang kapangyarihan, kung gayon ang kapangyarihan ng palakol ay sinaunang kapangyarihan. Ipinapakita rin nito na ang palakol na nakuha ni Aaron ay talagang isang artifact na ginamit ng isang sinaunang makapangyarihang tao. Gayunpaman, bakit lumitaw sa lupa ang pamana ng sinaunang larangan ng digmaan? Mahirap sabihin na noong unang panahon, tinamaan pa ba ng digmaan ang lupa? Sa panginginig ng pintuan ng bato, malinaw na lumitaw ang isang bitek sa bato. Ang Aaron ay apurahang kailangan upang himukin ang lakas ng palakol, at dahan-daang bumukas ang tarangkahang bato. Nakita ni na Zontay Liuyo at Yan Qinghua, nakara-rating lang, ang eksenang ito at muling natigilan sa parehong lugar, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanilang mukha, nakabukas ito. Bukas talaga, hindi mapigilan ni Yan Qinghua na sabihin. Bahagyang nanginginig si Zontay Liuyo. Minsan niyang hiniling na buksan ang pinto ng ipinagbabawal na lugar at sinarado ang kanyang utak, ngunit hindi niya mahanap ang pinto. Binuksan lang ng Aaron ang pinto ng ipinagbabawal, area, ang lakas ng mga malalakas sa Divine Realm ay talagang iba ang mga bagay na kasing hirap ng langit para sa atin ay kasing dali ng mga kamay para sa kanya. Sa katunayan, mali ang ideya ni Zontay Liuyo.
Nabuksan ni Aaron ang tarangkahang bato hindi dahil sa kanyang banal na kaharian, kundi dahil sa kapangyarihan ng palakol. Nang ganap na nabuksan ang tarangkahang bato, lumitaw ang isang madilim na kuweba, at hindi nakikita ang ilalim. Parang ang bangin ng impyerno. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.